Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na sa ating lahat ay patuloy na naggagawad ng kanyang katwiran upang sa ating pangangalong dito tayo'y makakaasa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya't mga kapatid at mga kaibigan, tanggapin natin ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumagana sa ating lahat. Amen. Nakagagalang isipin mga kapatid at mga kaibigan ng mga minamahal na tayo ang dinatna ng katapusan ng sanlibutan na kung saan sa ating ipinamalas ng Panginoon ang isang dakilang bagay na ating pinagpapasalamatan sa kanyang banal na luklukan. Gaya ng nasusulat mga kapatid, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Zion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano yung magandang gawa? Ano yung kagandahang loob ng ating Panginoon na ipinapahayag natin sa ating pag-aawitan mga kapatid at mga kaibigan? Kaya tayo naman, buhat sa propesiya na hinulaan ng pagsilang ng ating dakilang manlubos, nangaral sa libutan, namatay sa ikatlong araw, muling nabuhay at nahayag sa atin ang kanyang dakila at banal na larawan na siya'y banal, espiritu, walang dungis at walang kapintasan. Yan po ang dakilang kagandahang loob na ibinigay sa atin ng Panginoon na siya nating patuloy na ipinagmamapuri at pinagpapasalamatan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, halinang magsiawit, patuloy na ipahayag ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Awitin natin may kasiyahan mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang dakilang hari, the King of Saints, patuloy natin ipahayag mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy works. Awitin natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Great
saints, thou King of saints, thou King of saints. Ang hari ng mga hari, patuloy natin ipakilala mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ikagalak natin ipahayag mga kapatid. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your In the name. name of the Lord. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy mga kapatid na magtaas tayo ng isang dakila at banal na dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa iyong kabanal-banal ng lubuan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat kami na iyong hirang sa panahon ng katapusan, tuwing ang nagagala kami na patuloy na bulay-bulayin, patuloy na pag-aralan, pagsikapang matutunan, at patuloy na alalahanin ang iyong kagandahang loob na iginawad mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nagagalak rin Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, nagnagamit mong talisay na kasangkapan upang ipahayag ang iyong katwiran. Tunay nga na ikaw ang siyang patuloy na mamamagitan sa puso't isipan ng aming mga kapatid na makakadinig ng iyong dakilang katwiran. Amen. Salamat Panginoon, ang aming buong pagtitiwala ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinaabot ng pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Pakisamahan niyo po kaming magbulay-bulay at magsaliksik at mag-aral upang sumagana at lumago tayo sa paniniwala na maghahatid sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sapagkat talagang sa panahon ng kawakasan, ito po yung panahon ng pagsusuri at pagsasaliksik. Tama po ba? Dahil talaga sadyang nalito tayo, ano? Napakarami ng lumitaw na mga iba't ibang pangalan ng relihiyon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Hindi na po bago dahil sa mga banal na apostol
Sinabi na ng ating tagapagligtas na maraming paparito sa pangalan niya eh. Sinabi niya sa mga banal na apostol kung maraming pumunta sa pangalan niya eh. Sinabi niya huwag lalapit at huwag tayong pupunta sa kanila. Maliwanag po ba? Amen. Sinabi sa mga banal na apostol ng ating tagapagligtas tuwing sila'y pupunta sa Jerusalem. Sinabi sa mga banal na alagad na siya ay huhulihin ng masasama at nakasalanan ng tao, pahihirapan, pupuntyain, bilibakin, ahamakin, pagtatawanan, pagpapasanan ng krus, upang maganap na tubusin niya ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw po, bubuhayin na siyang maguli. Amen po ba? Amen. Sinabi po sa mga banal na apostol. Kaya po ang ipinangaral ng mga banal na apostol, saksi sila lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ngayon, bilang taong katulad nyo, samahan nyo kami upang magkaisa na tayo ng pananalig at paniniwala at maghintay na tayo sa huling pagparito ng ating tagapagligtas na datnan tayo mga tapat na katiwala sa paniniwala. Mga tapat na katiwala sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Tandaan natin, hindi material yung pinagkakatiwala sa atin. Amen po ba? At ang imbitasyon niya sa buong mundo, wala pong denominasyon, ano? Gayun na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na maniwala sa ating tagapagligtas ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakadalisay ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao na ayaw niyang mapahamak. Paniwalaan natin yung bugtong na anak na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksing tapat na binuhay siyang maguli. Nangyari po yan, yung paniniwalaan natin. Yan po yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan sa buong mundo na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So ano pangalan ng bayan niya na itinayo sa lahat ng mga iniimbitahan na magiging qualified na may mga relasyon sa patotoo na saksing tapat na binuhay siyang maguli. Ano ho ang pangalan ng bayan niya, ng sariling pag-aari na itinayo niya sa paniniwala yung kanyang mga followers? Nakalagay po sa awit yan, 102 verse 16 na, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Sayon, siya napakita sa kanyang kaluwalhatian. Sang-ayon po tayo ron, nakilala nyo kung ano larawan ng ating tagapagligtas? Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw eh. Maliwanag po ba na may relasyon tayo bawat isa? Amen. Ano po ba pangalan ng kaharian na babalikan ng ating tagapagligtas? At saan pa tayo pinapupunta para magtanong? Tanungin natin ng Panginoon Diyos dito sa kanyang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Sundan nyo kami sa aklat ng Isaiah chapter 45 verse 11. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino ang nagsasalita sa aklat ni Propeta Isaiah? Ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng banal ng Israel at ng may lalang sa kanya, magtanong ka sa akin. Sino po tatanungin natin? Ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Hindi tao, tatanungin natin dito, Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa ating lahat ito? At sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel at may lalang sa kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating. Tanungin natin siya sa mga bagay na darating na mangyayari. Amen po ba? Amen. Eh ngayon, tinapos niya yung ginawa niya.
para maunawaan natin ngayon yung mga bagay na darating sa panahon ng katapusan. Amen po ba? Amen. Aking ginawa ang lupa at nilalang ko ang tao rito. Ako sa makatwid bagay ang aking mga kamay nagladlad ng langit at sa lahat ng natatanaw roon ay nag-utos ako. Aking ibabangon isa sa katwiran at aking tutubirin ang lahat niyang lakad. Ganyang itatayo ang aking bayan at kanyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan po natin, aking ibabangon siya sa katwiran. Alin po ang ibabangon sa katwiran? At aking tutubirin ang lakad niyang at aking tutubirin ang lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking bayan. Sino po magtatayo ng bayan? Di ba yung ating tagapagligtas na isinugo ang magtatayo ng kanyang bayang sariling pag-aari? Amen. Lahat ng mga iniimbitahan na walang denominasyon, kayumanggi, maputi, maitim, maharlika. Tayo iniimbitahan dito ngayon. Tayo itatayo niya na kanyang bayan. Maliwanag po sa atin yung mga followers, yung mga partakers ang itatayo niyang kanyang bayang sariling pag-aari dito. Ano naman po ang pangalan ng bayan na itatayo niya? Kaya ako po itinatanong ito sa inyo para maunawaan natin na yung mga followers at participant ng Panginoong Jesucristo na mananalig sa Panginoong Jesucristo na saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day, tayo yung bayan niyang itinayo rito na sarili niyang pag-aari. Ano po ang pangalan ng bayan na sarili niyang pag-aari? Na kung tayo man yung mga mananampalataya na nangalat sa maraming bansa, sa buong sanlibutan, ano naman ang pangalan ng bayan niya na sariling pag-aari? Kung tayo nga yung iniimbitahan ng mga walang denominasyon at wala siyang itinatangi. Nakuha po ba natin kung ano pangalan ng bayan doon sa mga susunod at maniniwala sa ating tagapagligtas? Aking ibabangon siya sa katwiran. O, tingnan nyo, yung mga followers, ibabangon sa katwiran. Bakit po ito ibabangon? Nakatulong po na alipin ang sumpa ng aral ng sanlibutan. Yung mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Nakaugnay po ba sa atin yung sinabi niya kay Propeta Daniel na ibabangon niya sa panahon ng kawakasan yung mga alabok na nakatulong sa sumpa ng aral ng sanlibutan? Ibabangon niya at gigisingin upang ihanda na sa buhay na walang hanggan. Yung mga pantas na isisilang sa katwiran ng patutukoy, makakaunawa na at magbabalik na ng maraming katwiran bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen. Naramdaman niyo ba na sumasagot ang Panginoon Diyos sa atin ngayon? Eto ho, nasulat na yung paniniwalaan natin sa iniintay natin sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Ang tatanungin natin, ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo. Eto ho yung kanyang kalooban, yung banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Mag-iingat po tayo sa panahon ng kawakasan. Talaga marami nang naparito naparito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Ano po? At pagsisihan na natin yung kasalanan na natin na naalipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Itiwala na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga followers ng ating tagapagligtas na saksi tayong tapat na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. May mga matitibay at matatag tayong relasyon na nadinig na ipinangaral sa social media ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. May mga selyo o mayroong mga tatak ng binhi ng patotoo yung mga tagapagmana ng kanyang pangako, yung kanyang bayan. Naunawaan po natin, unawain po natin mabuti at talagang malalim ang grammar ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ibabangon
sa katwiran yung kanyang bayan. Kaya sinugo yung ating tagapagligtas na sa Jesucristo, paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba na sinabi sa atin na magtanong tayo sa Panginoon Diyos? Siya sasagot sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hindi po sa tao tayo magtatanong sa Panginoon Diyos. Sasaliksikin natin sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Jeremias chapter 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na mahihirap na hindi mo na uunawaan or hindi mo nalalaman. Ito po, sinabi kay Propeta Jeremias ito. Tumawag tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sasagot siya sa atin at ako'y magpapakita sa inyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Diba dito lang natin sa banal na kasulatan malalaman yung mahihirap na bagay na hindi natin nalalaman. Tama po ba? Dito po sa banal na kasulatan natin malalaman. Kaya sabi sa atin sa hula kay Propeta Isaias, aking ibabangon siya sa katwiran. Tignan nyo. Ang bawat kaliputan ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ibabangon tayo sa katwiran. Isisilang tayo sa katwiran ng patotoo na binuhay siya pag-uli in the third day. Naging lahi niya tayo sa pagbabagong lahing espiritual. Ginawa tayong besel, mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, hindi mawawalay sa labi natin. No? May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Book of Isaiah chapter 8 verse 20, sa kautusan at sa patotoo. Nangyari po sa atin yan, no? Sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Tunay nga may liwanag sa atin, bawat isa. Amen po ba sa inyo? Amen. Ang liwanag dito ay yung katotohanan nangyari na ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay na siyang panguli. Meron na tayong katwirang natatag na paniniwalaan. Kaya nagkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. May pinaniwalaan tayong hula na nangyari. 5,000 taon na ang nakalilipas. Mga kapatid at mga kaibigan, bawat individual na magiging bahagi ng sangkap ng katawan ng Panginoong Jesucristo, siya yung ulo na gumawa ng katwiran na paniniwalaan natin. Amen po ba? Kaya tayo yung tinatawag na maluwalhati, na babaeng malinis, na walang dungis at kapintasan. Sa espiritual po tayo inihanda na walang kapintasan sa paniniwala bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba? Kaya ang kasintahan ng ating tagapagligtas ay maluwalhating iglesia na inihanda ng ating tagapagligtas na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Dahil tayo yung mga nananalig at naniniwala na saksing tapat ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Sinabi ng ating tagapagligtas na bawat magiging bahagi ng kanyang templo o kaharian, sinabi niya na hindi tayo mapapahiya. Dahil kung siya'y mahayag, mahayag din tayong katulad niya. Sang-ayon po kayo ron? Amen. Kaya tayo nagpupulong kaya tayo nagdiriwang Ang pinag-uusapan natin ngayon dito yung doktrinang ginawa niya na ipinako siya sa krus Tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay na siya maguli. Natatandaan niyo si Apostol Pedro nung nangaral na 1,000 yung naniwala doon sa pangangaral niya. Yan yung doktrinang ipinangaral ni Apostol Pedro sa Aklat ng Gawain. Nanahan na yung katwiran ng patotoo, nanahan na yung wisdom, yung karunungan sa puso't isip ng mga nakinig na naniwala. Wala akong tubig doon nung nangaral si Apostol Pedro. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung alin yung pinili niyang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Sa lahat ng magiging followers at participant ng Panginoong Jesucristo na saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day.
Tayo yung pinili niya na ginawa niyang dakong tahanan yung puso't isip natin. Lumalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Hayag na sa buong mundo na ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung binabati namin ang sino mang nakikinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Nung nabuhay siyang maguli, binati niya yung mga banal na alagad na kapayapaan ay sumainyo. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin yung kanyang kaharian, itatayo niya sa katwiran. Aming ibabangon siya sa katwiran at aming tutuwin ang lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking bayan. Sino po ang nagtayo ng bayan? Di ba yung author natin, yung ministro natin, yung guro natin na nag-alay ng buhay sa kanyang bayan, ang nagtayo ng kanyang bayan? Kung tayo bayan niya na naniniwala tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw, ano ho ang pangalan ng kanyang bayan? Eh dito rin sa bayan niya ipapangaral ang tinig ng pakakat, ang kabutihan at kagandahang loob, magpakailan-kailan pa man ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ano ho ang pangalan ng bayan? Ano ho ang nakalagay doon sa aklat ni Propeta Joel? Chapter 3, verse 17. Ano po ang nakalagay sa aklat ni Propeta Joel? Sa gayoy inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa sayon na aking banal na bundok. Kung magkagayoy magiging banal ang Jerusalem at hindi na daraan pa sa kanya ang mga taga-ibang lupa. Ito, napakalinaw nitong sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel. Sa gayon, inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa sayon na aking banal na bundok. Saan po ipapangaral ang mabuting balita? Ito po, Joel chapter 2 verse 1 din, no? Hipan ninyo ang pakakat sa sayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Malapit na siyang pumarito. Kaya makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, nahayag na ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Paniwalaan po natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Nahayag po yan sa buong mundo. Amen po ba? Makapagsisisi na tayo sa walang kapuluhang paniniwala ng sanlibutan. Ang pagsisisihan natin kasalanan, naalipin tayo ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi sa ginawa natin sa laman, kasi sa laman na ginagawa natin, nasasaklaw tayo ng kautusan ng tao, nasasaklaw tayo ng gobyerno, saan mang bansa tayo naninirahan. Amen po ba? Amen. Kaya sa pangalan ni Kristo Jesus, isinuko siya, ibinigay sa kanya ang pamamahala na hindi magwawakas. Kaya magpasakop tayo sa nag-iimbita sa atin. At ang nag-iimbita sa atin ay yung ating tagapagligtas. Katulad niyo mong tao na ginamit niya, tibinukan niya yung aming labi upang ipahayag ko yung hula ng mga banal ng propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol na katrupanan ng hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagmana ng kanyang pangako, nationwide, worldwide. Wala po itong bayan. Ngunit pasasaganahin tayo sa paniniwala sa sino mang makarinig, sa sino mang tatawagin, sa sino mang pipiliin, sa sino mang ihirangin at iahalal na isang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya yung kanyang kaharian na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Mamumunga tayo ng kaalaman, mamumunga tayo ng pag-asa, mamumunga tayo ng pagmamalasakit sa kapwa-tao na isishare din natin itong pinaniwalaan natin, nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Mamumunga tayo ng pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito.
Mamumunga tayo sa pagtitiis at pagpipigil sa pagkipaglaban ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Yan po ang magiging bunga ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Yan po ang mga tinawag at tinirang at pinili. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin na sinasagot tayo ng Panginoon Diyos ngayon? Mga kapatid at kaibigan, wala pong bayad ito. Naunawaan nyo kung saan sinabi kay Propeta Joel, sa gayon inyo malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumataan sa sayo na aking banal na bundok. Joel chapter 3 verse 16, at ang Panginoon ay aangal mula sa sayon. Saan po siya aangal? Mula sa sayon. At palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. At ang langit at ang lupa'y mayayanig, ngunit ang Panginoon magiging kanlungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. O di po ba ang Juda, anak ni Israel yan? Saan ka ng Juda? Darating ang hari ng mga hari. Di ba dumating sa atin ang katwiran ng hari ng mga hari na paniniwalaan natin bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day? Amen. Amen po ba, mga kapatid at kaibigan sa paniniwala? Amen. Wala pong bayad ito. Wala pong bayad. Ito yung regalo sa ating lahat na paniniwalaan natin na mag-ahatid sa atin, bawat individual na magiging participant ng Panginoong Jesucristo na saksing tapat na binuhay siya magmuling si third day. Ito yung regalo sa atin ngayon na pinapayag sa social media na walang bayad. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Maunawaan natin yung sinabi doon sa aklat ng Propeta Isaiah na ang may lalang sa bundok na sayon yung tumawag sa atin na magtanong tayo sa Panginoon. Amen po ba? At siya ay sasagot sa atin. Ipaunawa sa atin yung mga bagay na darating na hindi natin nalalaman. Joel chapter 2 verse 32. Nawain po natin mabuti ito. Mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doon yaong makakasumpong gaya na sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Naunawaan po natin, mangyayari sa panahon ng kawakasan na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doon yaong makakakita o makakasumpong gaya na sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Naunawaan po natin sa banal na bundok ng Sayon tayo pinapupunta upang tumawag at maniwala sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Ito po, specific na to, nakadefine na to. Dito mangyayari sa banal na bundok ng Sayon. Yung mga iniimbitahan ng mga followers ng Panginoong Jesucristo na maging saksing tapat tayo na binuhay siyang maguli in the third day. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta. Sinaksihan ng mga banal na apostol at katulbanan ng hula ng mga banal na propeta. Ipinangalan ng mga banal na apostol sa sanlibutan ang patotoo. Amen po ba? Amen. Naramdaman pa natin kung paano tayo tawagin at gawing tahanan yung puso't isip natin ng katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Nararamdaman natin na ginawa niya tayong vessel, ginawa niyang tahanan yung puso't isip natin. Lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo na mayroon tayong matibay at matatag na mga relasyon. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin, hindi sa iniisip natin tayo magkakaroon ng relasyon, kundi sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo to. Amen po ba? Amen. Ang lakad natin hindi lakad ng Panginoong Diyos. Tatandaan po natin yan. At nasa aklat ni Propeta Isaiah yan. May hangganan lang ang iniisip natin sa mundo, no? Pero yung kanyang iniisip talagang magpakailan-kailanman. Naramdaman natin na ang itinayo niyang kaharian yung mga kalalakihan at kababaihan na maglalagak na ng tapat na paniniwala. Na yung naglalagak ng paniniwala ay may pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas in the third day. Amen po ba? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas doon sa mga iniimbitahan
na wala siyang itinatangi sa iniimbitahan niya sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide. Sinabi niya, kung paparito na siya, yung iniimbitahan niya, hindi mapapahiya eh. Kung mahayag man siya, mahayag din yung iniimbitahan na magiging katulad niya. Sinabi po yan sa Roma chapter 8, verse 29, 30. Pakibasa po natin at unawain natin mabuti. At kung maunawaan na natin, paniwalaan natin na binuhay siya maguli in the third day. Ilagat na natin yung pananalig at paniniwalaan natin sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Upang makatiyak na tayo na kung siya man ay paparito rin, daratnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Living by faith, ibig sabihin may pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na sinaksihan naman ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta nang buhayin siya maguli in the third day. Naramdaman nyo, katulad ng paniniwala ng mga banal na apostol, yung paniniwala ng mga nalalamig tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya nabubuhay tayo ng may pananampalataya, nabubuhay tayo na meron tayong pinaniwala ang hula na nangyari. Amen po ba? Amen. Kaya ang hukom ng mga hukom, ang makatarungan, ang titimbang ng ating paniniwala na ipinamuhay natin yung hula ng mga banal na propeta. Titimbangin tayo, sakto tayo dahil sa kautosan at patotoo, meron tayong hula na pinaniwala ang nangyari na sinaksihan naman at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, ang katwiran ng patotoo. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Wala pong bayad ito. Wala kayong aalalahanin. Offer ng Panginoon dito sa atin lahat. Kaya subaybayan nyo na ang programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Siya rin ang nagtakda nito. Siya rin ang naglagda nito. Siya rin ang pumirma nito. Amen po ba? Amen. Ang hangin sa lahat ng mga tao at Diyos ay pag-ibig. Walang denominasyon, wala siyang tinitingnan kung ano man ang kalagayan natin dito sa mundo. Ang hinahanap niya sa atin, magpasakop tayo. Kilalanin natin yung sinabi niya sa mga banal na propeta. Nangyari yung sinabi niyang hula na yan. Sinaksihan niya ng mga banal na apostol. Ipinangaral yan sa buong mundo. Amen po ba? Naramdaman ba natin yung presensya ng Holy Spirit na may relasyon yung mga tagapagmana ng kanyang pangako? Yung may mga tatak ng patotoo? Yung nagsasanta sena, karapat dapat? Dahil may inaalalang kamatayan sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Karapat dapat yung nagsasanta sena inihanda. Ano po? At tayo ang bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas eh. Tayo ang nakarecord sa langit, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Recorded in heaven. Kaya mapalad yung magiging participant ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan eh. Nakatala na sa langit yung pangalan natin eh. Bahagi na tayo ng kaharian niyang itinayo. Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Tayo yung umaalala ng hula ng mga banal na propeta. Tayo yung binigyan ng spirit of remembrance na ipinapaalala sa atin yung paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas nung pinako siya sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay na siyang maguli. Binuhay na siyang maguli. Nahayag na sa puso't isip natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung presensya ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Mananahan sa puso't isip natin yung tatak ng patotoo. Iuukit sa puso natin, isusulat sa isip natin, at hindi siya nangangailangan ng maraming mangangaral, kundi ang ating tagapagligtas ang gumawa ng everlasting character na maririnig natin at paniniwalaan natin. Amen po ba? Nasa aklat ng Hebreo yan, chapter 8. Pakibasa po natin. Hindi siya nangangailangan ng maraming mangangaral dahil siya mismo yung guro ng mga guro na nag-alay ng buhay sa kanyang bayan. Amen po ba? Maririnig ito ng lahat ng mga tao sa buong mundo. At yung ating guro ang gumawa magpakailan-kailan pa man
ng covenant na paniniwalaan natin bilang mga saksing tapat na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba na sinasagot tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas? Ito ho, yung tipan niya. Mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Kristo ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doon niya makakasumpong o makakaunawa. Gaya ng sinabi ng Panginoon. Ito, binasa ko sa inyo. Gaya ng sinabi ng Panginoon. Sinabi kay Propeta Joel ito. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang kalayaan natin, ang freedom of faith, tayo na magdidesisyon yan sa napapakinggan nyo. Kaya sinasabi sa aklat ng Hebrews chapter 12 verse 22, dadakwat nakagsilapit na kayo sa bundok ng Sion or sa bundok ng Sion na bayan ng Diyos na buhay. Kung naririnig na natin yung katotohanan ng ipinapahayag sa social media, unawain na natin mabuti upang makatakas na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At makapagsisi na tayo, pagsisihan na natin yan. Dahil marami na tayong mga kamag-anak nakikita ng mga mata natin mga nawawala na sa paningin natin hindi nakakaalis sa pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? O ngayon, ito na yung pagkakataon ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao na inihayag na yung kanyang kabutihan na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sion. Naramdaman niyo po ba, mga kapatid at kaibigan, kung ano ang pangalan ng talisay na relihiyon na nag-iintay sa muli niyang pagparito na babalikan niya, kaya siya babalik? Amen po ba? Amen. Tayo yun, yung mga individual na mga mananampalataya na naalipin ang sumpa ng aral ng sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo bilang saksing tapat na binuhay siyang magmuli sa ikatlong araw. Tayo, yung babalikan na tapat nating paniniwalaan yung hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ito ng mga banal na apostol at ipinangaral ng mga banal na apostol sa buong sanlibutan. Tayo yung individual na tinatatakan ng patotoo. Amen po ba? Kaya tayo yung malayang mamamayan na hindi taga-mundo kundi taga-langit. Dahil may tatak ng selyo ng patotoo sa puso't isip natin bilang saksing tapat na binuhay siyang magmuli in the third day. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo kung sino yung nagpapalago sa atin ng paniniwala? Kung sino ang nagpapalago ng kaalaman, ng karunungan, ng katalinuhan, ng pag-asa sa pag-iintay natin na sa muli niyang pagparito idatnan tayo mga tapat na katiwala. Tayo yung pinagkatiwalaan niya nung sinabi niya sa mga banal na apostol na ipapapako siya ng makasalanan ng tao, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. In the third day, bubuhayin na siyang maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Nararamdaman niyo yung sinabi niya sa mga banal na apostol, na pinangaral ng mga banal na apostol ang patotoo sa buong sanlibutan, na yan yung katwiran ng patotoo na inukit sa puso at sinulat sa isip natin, na nahayag na sa labi natin at hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo, na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan po natin. Kaya bawat individual na iglesia ay bahagi ng kanyang kaharian. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, may pag-asa tayo sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Unawain po natin, pakiramdaman na natin kung anong nangyayari sa mga bansa. At talagang, ito yung mga tanda ng sign sa muli niyang pagparito. Lumilindol sa iba't ibang dako ng mga bansa. Talagang ang mga kalamidad na dumarating, hindi na natin inaasahan na mamanghanan ng tayo. At ang kahirapan ay bumalot na sa buong sanlibutan. Amen po ba? Kaya to all partakers, to all participants, maging aware po tayo saliksikin natin sa aklat ng Panginoon sapagkat iniisip natin na meron tayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo
sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang buhay na walang hanggan, may patutuong pinaniniwalaan na binuhay siya maguli in the third day. Maliwanag po ba sa pagsasaliksik natin sa hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga inheritance na nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako? Napakadakila ng kanyang layunin at pag-ibig sa lahat ng mga tao. Wala pong denominasyon. Hindi niya tinitignan ang kalagayan kung ano man meron tayo dito sa balat ng lupa. Ang hinahanap niya ngayon sa atin, marunong tayong magpasakop sa pamamahala ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Katulad nyo rin akong nagpapasakop sa Kanya. Katulad nyo rin ako mag-iintay sa muli niyang pagparito na datnan niya ako na meron akong ginagawa na ginawa niya na ipinapahayag ko sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Na yung ginawa niya, ipinako siya sa krus na makasalanang tao, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay na siya maguli. Naramdaman niyo ba yung ginawa niya na ginagawa ko ngayon na ipinapahayag ko sa inyo? Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung may relasyon? Ipinapangaral sa buong mundo yung pag-ibig niya? Nararamdaman niyo yung may relasyon na ipinapangaral ko yung ginawa ng ating tagapagligtas? Na ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Yan yung ginawa niya na sinasabi ko at ipinapahayag ko sa social media, nationwide, worldwide, on the air po ito. Wala pong bayad dito. Hindi kayo mag-aalala sa nakikita nyo at nadidinig nyo. Kaya ito yung freedom of faith. Ano po? Nadinig natin ang tinig ng kalayaan natin. Paniwalaan ito at kalayaan din natin itong tanggihan. Pero alalahanin natin, nag-iimbita na siya. Yung tatanggi sa Kanya, pananagutan natin ito sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya po napakadakila ng imbitasyon, dadapwat na silapit na tayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Book of Isaiah chapter 4 verse 5, sapagkat lilikha ang Panginoon Diyos sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Tayo po yung sayo na binabanggit dito sa hula ni Propeta Isaiah. Tayo yung mga followers ng Panginoong Jesucristo na pinagkatiwalaan ang katwiran niya bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo ang gumugunita at umaalala ng kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito na nag-iintay at nagbabantay na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala na nagdiriwang ng araw ng Sabat. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Are you listen carefully, people of Zion? Unawain natin mabuti. Dahil yan po ang kasaysayang nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kaya po, nakagagalak na sa bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo, may bahagi na tayo na meron tayong inaasahan na recorded na pala tayo sa langit, Yung bawat individual na magiging saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo yung kingdom niya, tayo yung kaharian niya, tayo yung humanap at nakasumpong ng katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Sinabi niya, tawang lahat ng bagay idaragdag sa atin. So ngayon pa lang, ang inunang idinaragdag sa atin, yung knowledge, yung wisdom, yung faith, yung hope, yung kagalangan, yung patience, yung nabubuhay tayo ng may pananampalataya, na walang dagdag, walang bawas, may hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol na tupad sa atin yung sa kautusan at sa patotoo. Merong liwanag sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya sa paparito may babalikan siya. Kaya kompetisyon ito Amen po ba? Amen. Nakasali na tayo sa kompetisyon. At yung Saro, yung ating tagapagligtas, ang
nagbigay sa atin ng hudyat ng pagsali sa kompetisyong espiritual. Amen po ba? Amen. Dahil siya yung author ng banal ng bundok ng Sayon na naghudyat sa atin na eto na yung kompetisyong magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaya mapalad yung mga ihirangin at pipiliin na gagawin niya matibay at matatag na kaharian na pinili niya na sarili niyang bayang pag-aari na inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Kaya nabatbat na ng pasimulang araw ng sanlibutan ang mundo. Amen po ba? Kaya inihahayag na natin yung karangalan ng tumawag at pumili sa atin na ang karangalan niya ang kanyang larawan espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Espiritu siya. Amen po ba? Kaya tayo saksi na binuhay siyang mamuli in the third day. Hindi po makokontra ng sino man yan. Nangyari po yan. Kaya pinalalapit na tayo sa bayan ng Diyos na buhay, ang banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Na bawat magiging bahagi ng ating tagapagligtas na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan, binibigyan na ng katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay na datnan tayo mga faithful and wise servant. Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Napakatibay at napakatatag ng pundasyon ng banal na bundok ng Sayon. Ito lang po ang mayroong pangalan na kaharian o dalisay na relihiyon o malwalhati na babaeng malinis na inihanda ang babalikan ng ating tagapagligtas na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya yung bawat magiging participant, binigyan niya na ng katiyakan na nakatala na sa langit. Yung bawat maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. At masusundan niyo naman kami. Yung hula ng mga banal na propeta nasulat yan sa bagong tipan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo naging bunga sa pagkapanganay na maraming magkakapatid, pinatunayan ng kanyang ama na buhayin siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. At ipinakilala naman ng ating tagapagligtas ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ama. Kaya ang Diyos natin, iisa. Bakit po? Magkatulad silang espiritu. Kaya naman tayo naging bunga sa pagkapanganay na maraming pagkakapatid sa pagparito niya. Kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Naniniwala kayo ron? Amen. Kaya nga nandito tayo sa mundo nakikibaka tayo Kaya tayo nagsiselebrasyon o nagdiriwang inaalala natin yung kamatayan niya sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Bunga niya tayo sa pagkapanganay, kaya naging mabangong samyo at hain at amoy tayo. Dahil ang naging bunga niya rito ay mga binigyan niya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na kung siya'y mahayag din tayong katulad niya. Kaya naging mabango, nasabyo at hain at amoy. Amen po ba? Amen. Kung mahayag yung panganay, mahayag din yung mga bunga na sumunod at napasakop sa ating tagapagligtas na mga saksi niya tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo yung nakatala sa langit na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagdiriwang naalala natin yung tagapagligtas natin kasi paparito siya May babalikan siya, umaalala ng hula ng mga banal na propeta, may babalikan siya na tumutupad ng ginawa niya. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya sa isang kisat mata. Yung may kabulukan, natatarong nyo, bawat isa, mapapalitan ng walang kabulukan, magiging espiritu rin tayong katulad ng panganay na nilalang ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naniniwala kayo ron yung katayuan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon? May iniintay na sa pagparito ng tagapagligtas kung mahayag sa alapape, mahayag din yung mga nag-iintay na umaalala ng patotoo. Amen po ba? Sinabi ng ating tagapagligtas yan na hindi mapapahiya yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat Nangingili na tayo, kaya tayo nangingili, namamahinga na tayo Inalis niya na tayo sa walang kabuluhan, paniniwala na sa libutan. Kaya tayo nagdiriwang, kaya tayo nagsasaya. Amen po ba? Amen.
Lahat po ng babasahin natin ng mga hula, ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol, sa banal na bundok ng Sayon po magaganap lahat ito. Yung doktrina ng bautismo, sa bundok ng Sayon po magaganap ito. Magpapasakop tayo sa pamamahala ng ating tagapagligtas. Siya rin ang nagbautismo sa ating lahat. Siya rin ang pumili na gawin niya tayong dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Yung pagsilang sa paniniwalang espiritual, sa bundok ng Sayon din magsisilang ng paniniwalang espiritual. Amen po ba? Yung pagiging lahi ng ating tagapagligtas, sa bundok ng Sayon din tayo magiging lahin lahat dahil yung tutupad at maniniwala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, ang bahagi ng kanyang kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nakakapi natin? Amen. Nagigets natin? Nagagalak po doon sa magiging bahagi ng pagiging partakers ng Panginoong Jesucristo na pinamumuga tayo sa kaalaman, sa paniniwala, sa pag-asa, sa pag-ibig, sa kagalakan, sa pagtitiis, sa pakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, sa pag-iintay na binibigyan tayo ng katiyakan at kasiguraduhan na sa muli niyang pagparito, daratnan niya tayong mga tapat na katiwala. Ang pinagkatiwala sa atin, paniniwala. Amen po ba? Amen. Kasi pawang ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ang malapitan ay masusubok sa matinding init ng apoy. Walang kabuluhan, walang value ang mga bagay na nakikita natin sa mundo. Amen po ba? Ngunit napakadakila ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya maunawaan natin kung ano ang kalagayan ng bayang banal niya na pinili niya na sarili niyang pag-aari, na pinagkatiwala sa atin ang pangalan ng ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na yan yung ibinigay sa silong ng mga langit na walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Jesucristo masusumpungan natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan na po yung nakadefine, yan na yung nakapix na pangalan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Wala nang ibang pangalan eh. Kaya wala na tayong hahanaping ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Jesucristo natin masusumpungan at paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siyang pag-uli in the third day, na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto, kaya wala siyang dumis at kapintasan. Kaya naman tayo mga followers niya, inihanda din niya na walang dumis at kapintasan, na umahayag na siya sa alapa, mahayag din naman tayo katulad niya. Nakapin natin kung paano niya ihanda yung malawalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Nilalang niya tayong katulad niyang espiritu sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na ito yung last stage, ito yung pagdiriwang ng kanyang mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Bagamat nasa mundo pa tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya, nabubuhay tayo ng may relasyon sa ating tagapagligtas bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na yung nagse-celebrate ng panahon ng kawakasan mga taong bago sa paniniwalang espiritual, isinilang na sa espiritual na pagsilang sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan mangyari na tayo isilang ng ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual, sapagkat kung hindi tayo isisilang hindi mag-ahari ang katwiran ng patotoo sa ating puso't isipan. Kaya ang kalagayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, malawalahating iglesia, na-convert na tayo sa paniniwala na mga saksi na tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Nagkaroon na ng pagsilang, kaya tayo naging lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Hindi sa pagbabagong lahi ng laman, kundi sa pagbabagong lahi ng espiritual na paniniwala. Kaya tayo naging lahi ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Tayong lahat ay nag-iintay na sa muli niyang pagparito. Nadatnan niya tayong nagdiriwang ng araw ng Sabat. At yung kanyang kabutihan at kagandahang loob, mananatili ito magpakailan-kailan pa man sa silong ng mga langit, nationwide, worldwide.
nahayag na po sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak sa mga magiging participants ng Panginoong Jesucristo na meron tayong katiyakan sa pag-iintay natin na datnan tayo, na nabubuhay tayo ng mayroong paniniwala bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan natin yung kalagayan at katayuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Yung mga resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. Naunawaan natin yung katayuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion sa bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Na tayo isinilang sa katwiran ng patotoo. Mga taong bago, lahi ng tagapagligtas. Kaya naghahari sa atin yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, hindi nawawala sa labi natin. Nahayag na ito sa buong mundo, na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya iniimbitahan niya na ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya po walang diskriminasyon ng imbitasyon niya. Amen po ba? Amen. Kaya ang may pagdinig ay makinig. At unawain natin mabuti, napapakinggan nyo. Yan ho talagang mababasa nyo sa banal na kasulatan. Sa kasakdala ng kagandahan, sumilang ang Panginoon Diyos sa Zion. Saan sumilang? Sa puso't isip natin. Amen, amen po ba? Amen. Sabi Niya iuukit ko sa inyong puso't, isusulat sa inyong isip Di maliwanag na sa social media on the air natin mapapakinggan yung paniniwalaan natin. Hindi sa mga itinayo ng kamay. Kasi hindi siya mananahan sa itinayo ng kamay, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung di mapapakinggan natin ito, nationwide, worldwide, mananahan na sa puso't isip natin. Gagawin niya na tayo mga conquerors dito sa paniniwalang espiritual sa daigdig na ginagalawan natin. At sabi ng ating tagapagligtas sa aklat ng Juan, chapter 17, sa lahat ng binibigyan ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay, ang sabi niya rito, John chapter 17, verse 21 up to 22, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay maniwala na ako'y isinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Naunawaan po natin yung iniimbitahan na mananalig sa ating tagapagligtas, maniniwala na binuhay siya pagmuli sa ikatlong araw. Ito ho'y sinabi, upang silang lahat ay maging isa. Magiging isang espiritu tayong lahat na magiging bahagi ng kanyang kaharian. Naunawaan po natin, nagigets natin. Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay maniwala na ako'y isinugo mo, at ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kung paano siya isinugo, isusugo rin niya yung lahat ng maniniwala sa Kanya. Amen po ba? Amen. O di ang iniintay natin kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya, na tayo'y magiging isa na kalarawan ng ating tagapagligtas. That is faith. Amen po ba? Amen. Kaya nga, pinatunayan na sa aklat ng gawa ang sinabi sa aklat ng gawa 17, chapter 17, verse 29, chapter 17, verse 31. Ano po, mag-uumpisa ako sa 29. Unawain natin mabuti. Yamang tayo may lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng mga ginto o pila o ng bato na inuukit sa kabihasnan at katalinuhan ng tao. Naunawaan po ba natin yung sinabi, yamang tayo may lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng mga ginto o ng pila o ng bato na iniukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao?
ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ito, pinalilipas na ng Panginoon Diyos ang kahangalan ng mga tao. Datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sa lahat ng mga bansa po, Kaya hindi natin iniisip na tayo'y lahi ng Panginoon Diyos na ang pagka-Diyos niya ay ginto, pilak, o bato. Na yan ang pag-iisip ng sanlibutan Ang iniisip natin na ang Diyos natin, Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksinta pa tayo na binuhay siyang magmuli the third day. Amen po ba? Amen. Pagdating na sa verse 31, ito po, unawain na natin mabuti. Ito po yung katarungan ng hukom ng mga hukom. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ito po, nagtakda na siya ng isang araw, kaya nga ito'y last days Isang araw na lang ang nalalamig ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, kaya last days kung tawagin. Amen po ba? Amen. Ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Tingnan niyo po, pinatunayan ito sa lahat ng mga bansa sa buong mundo nang buhayin maguli sa makasalanang sanlibutan ng ating tagapagligtas. Nahayag ang larawan ng ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. Meron tayong pinaniwalaan na hula na nangyari na ipinangaral ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayo na nagkakaisa tayo ng paniniwala na saksing tapat tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. Amen po ba? Amen. Ito yung iniisip at pinaniniwalaan natin na pag-iisip ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kaya ang sabi, magsiguhan kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. O, di ba ito, pag-iisip ng Panginoon Kristo na sinabi sa mga banal na apostol na paniniwalaan at ipamumuhay natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Individual tayo mga sangkap ng kanyang kaharian na pinalalago tayo sa karunungan, sa paniniwala, sa pag-asa, sa pagtitiis, sa pakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Dinaragdagan tayo ng kagalakan sa pag-iintay natin at inaaliw tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagbarito. Amen po ba? Amen. Kaya marami ang talagang hihirangin ng Panginoong Kristo na siya rin ang magbubukas ng pagkaunawa natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba tayo? Amen. Kaya ito ho yung itinakda niya na ang hukom ng mga hukom ay may katwiran po na gagamitin na katarungang panghatol sa mga maniniwala at hindi maniniwala. Nakukuha po natin. Kaya nahayag ito, inihayag ito ng Panginoon Diyos. Ito po yung katarungan ng hukom ng mga hukom na katwiran na pinatunayan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kaya karapatan din natin at kalayaan din natin bilang mga tao sa mundo na naririnig natin ito, nasa atin ang kasagutan. Amen po ba? Kung talagang tayo ba tinatawag na, mararamdaman natin to. Ngayon, kung hindi tayo tinatawag, magmamalaki pa yung hindi tinatawag. Amen po ba? So, nasa atin yung kalayaan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya po walang bayad dito, no? Pero iniimbitahan tayong lahat na magsaliksik na tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Talagang pinag-iingat na tayo sa paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Kaya tayo pinagsasaliksik At dito lang natin sa banal na kasulatan masusumpungan ng lahat ng paniniwala natin, ng karunungan, sasagana yung kaalaman, yung katalinuhan, sasagana yung pag-asa, agalakan at pagtitiis natin bawat isa. At tinuturuan tayo makipaglaban sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya as a whole, nakasuot tayo ng buong kompleto ng baluti ng
katwiran ng ating tagapagligtas. Kaya tayo ay makatatagal, tayo ipinagayak na ng kompletong armor. Amen po ba? Meron tayong turbante ng karunungan at may breastplate na panangga sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan at may tabak na magkabilay-tali. Meron tayong salita ng patotoo na yan yung ginagamit nating panglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Yung ating tabak meron patotoo, may testimony. Kaya nagniningning ito sa madilim na sanlibutan. May patotoo yung nakikipagdigma sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At tayo nakabigkis na ng katwiran ng patotoo. Yan yung tali na nakabigkis sa bawat individual na partakers na bahagi ng katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. Yan yung katwiran na nakabigkis sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. At nakapangyapat na tayo ng Ebanghelyo, nabubuhay na tayo ng may pananampalataya bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Kumpleto na yung ating baluti. Ano po, mga kapatid at kaibigan, kaya may bilin sa atin yung ating tagapagligtas na sa 1 John chapter 2, verse 27, maraming lilitaw at paparito na mandarayang mangangaral. Hindi tayo pwedeng turuan ng lilitaw at paparito mangangaral sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sapagkat gagamitin lang ng mga paparito mangangaral yung kanyang pangalan. Sinabi ng ating tagapagligtas na hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang paparito sa kanyang pangalan sapagkat meron tayong tatanggaping tatak na nakaukit at nakasulat sa isip natin, may tatanggapin tayo na ginawa niya. May ibinigay siya sa atin bawat isa na katwiran ng patotoo na iniukit niya sa puso't isip natin, sinulat sa isip natin, lumalabas sa labi natin yung patotoo. Yan yung tinanggap natin sa ating tagapagligtas na ginawa niya, na pinaniwalaan natin. Kaya hindi tayo pwedeng turuan ng sino man napaparito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. At doon pagdating doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9, sinabi doon na tayo yung bayang sariling pag-aari na pinili niya, na ginawa niyang mga saserdote sa kanyang bayang sariling pag-aari, na iniahayag natin yung kanyang karangalan sa madilim na sanlibutan upang pagliwanag sa buong mundo na yung kanyang walang hanggang kagandahang loob at pagmamahal niya sa lahat ng mga tao na ayaw niya mapahamak. Inahayag na po sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng mga iniimbitahan, unawain lang po natin mabuti upang tayo makatiyak na bilang nag-iintay at nagbabantay na habang tayo nabubuhay bilang mga survivor sa mundong ito na marami nang dumarating na iba't ibang mga uri ng kalamidad, binibigyan niya tayo ng pag-asa sa pag-iintay. Dahil siya rin yung guro ng mga guro at author ng mga author, siya rin yung ministro ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nagpapakilala at nag-iimbita sa buong sanlibutan na ako'y katulad yung tao na ginamit niya upang ibukay yung labi ko sa lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol ang katuparan na hula ng mga banal na propeta. Ito po yung pinapahayag ko sa inyo na sinasalita ko sa inyo. Yung pong kahayagan ng hula ng mga banal na propeta, nasasaksihan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Na ito yung huling hapunan na magkakasalo na tayong kumakain espiritual na naniniwala na tayo. Ngayon mararamdaman na natin na yung mga pagkataong loob natin, yung ating kaluluwa nakakaramdam na ng kabusugan. Nakakaramdam na ng pagkain may lasa. Amen po ba? Amen. Na siya rin ang nagbigay ng kaarawan upang makapag-intay tayo na nakikiisa tayo sa paniniwala bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba tayo ron? Amen. Na meron tayong katiyakan sa pag-iintay, na inimbitahan niya tayo, na napakinggan natin yung tinig niya dahil sinalita rin ito na katulad ng tao na ibinukay labi ko sa kasaysayan ng mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol yung kanilang nakasama, nakita, nakausap at nahipo. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta
na makikibaka sa panahon ng kawakasan. Kaya po, unawain natin mabuti yung nag-iimbita sa atin, yung ating tagapagligtas. Paniwalaan po natin ng may takot, ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, na paniwalaan natin na yung ating tagapagligtas ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi niya tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. Nangyari po yan, nasulat po yan, yung pinaniniwalaan natin. Kaya magkakaisa na tayo ng paniniwala, magkaisa tayo ng panalangin at dalangin at daing. Panalangin natin na ang bansang Pilipinas ang merong katangian na 7,000 na mahigit na mga islands na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel, sapagkat ang buong sanlibutan ay tinakpan ng kasinungalingan. Kaya po dito mahahayag sa pulo ng mga dagat na ang Diyos ng Israel ay luluwalhatiin, dahil ito lang ang bansa ng Pilipinas ang may katangian na maraming islands. Amen po ba? Kaya po pakibasa natin sa Book of Isaiah chapter 24, Kaya dito itinuturo na ang kaharian ng Panginoon dito makikilala sa pulo ng mga dagat, at magkaisa tayo ng paniniwala bilang saksing tapat na ipanalangin natin yung leader ng ating mga bansa. Amen po ba? Amen. Sapagkat yung kanilang panunungkulan sa ating bansa ay talagang talagang sakripisyo ngayon, dahil talagang iniingatan din tayo ng leader ng ating bansa. At nung ginawa ng Panginoong Jesucristo na ang bansang Pilipinas ay makilala sa lahat ng mga bansa na ang kanyang kaharian ay natatag na sa bansa ng Pilipinas, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. So maraming bagay pa na habang tayo nabubuhay na patuloy nating gugunitain at aalalahanin ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa mga individual na mga followers ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano po ang sabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa ating lahat ngayon sa panahon ng kawakasan, na ipamumuhay natin yung paniniwala bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day? Ang sabi po niya, mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya po meron tayong tinutupad na kautusan at patotoo. Amen po ba? Amen. Meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta. Yan po yung kautusan. Yung hula ng mga banal na propeta. Nangyari po yan. Kaya po mapalad tayo na tayo ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Nasa ilalim ng kautusan, nangyari yung hula, tayo ang nagpapatotoo sa hula ng mga banal na propeta, at pinatunayan naman ito ng mga banal na apostol na ipinangaral nila sa atin na maniniwala at magpapatotoo, na tayo naman ay binibigyan ng katiyakan sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, na tayo yung babaguhin niya sa isang kisap mata sa muli niyang pagparito. Kaya sinabi niya, hindi kayo mapapahiya. Roma chapter 9 verse 33, 1 Peter chapter 2 verse 6. Andiyan po lahat yung paniniwalaan natin na nakarelated sa ginawa ng ating tagapagligtas. Kaya nakadefine yung bawat individual na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na tayo yung kaharian niya, tayo yung mga individual na ginawa niya at pinili niya, na iniukit niya sa puso at isinulat sa ating isipan yung ating paniniwalaan bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Ang sabi niya sa ating lahat, at narito ako ay madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Naunawaan po natin na meron tayong sa Book of Isaiah chapter 45 verse 11, sabi ng Panginoon, yung may lalang sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, nakawangis ng kanyang bugtong na anak, magbutos kayo sa akin, magtanong kayo sa akin, at ipauunawa ko sa inyo ang mga bagay na may hirap na din nyo naunawaan sa panahon ng kawakasan na darating. Amen po ba? Amen. Kaya ipiniprepare niya na tayo, sapagkat masama na ang takbo ng sanlibutan. Naunawaan na po natin na siya ang naghanda sa ating lahat at nagpapaunawa upang maunawaan natin na mapanganib na ang darating sa panahon ng kawakasan.
na hindi natin alam at nakikita kung ano pa yung mga matitindi at malalakas na kalamidad na maaaring maganap at mangyari. Ngunit yung ating tagapagligtas na tumawag at humirang sa atin ang nagpapaalala at nag-aalis ng takot at nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na sa muli niyang pagparito, tayo yung nagdiriwang na naghihintay na daratnan niya na may katiyakan na babaguhin niya sa isang mata na yung may kabulukan ay papalitan niya ng walang kabulukan. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Do you believe, people of Zion? Amen. Are you blessed, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Kapayapaan po ay sa mga ating lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. God bless, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan, nakapuri-puri ang ating Panginoong Diyos sapagkat ayon sa minagaling ng kanyang kagandahang loob, tayo ang kanyang bayang nirang na atin nang nalalaman kung ano ang ating magiging larawan sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kahit patuloy tayong umawit, mga galak tayong magbunyi sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabgan, ng awa, ng biyaya at pagpapala na aming nasumbuhan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na itaas na iyong dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila, sapagkat patuloy na aming bayan ay patuloy mong kinakalinga upang pagpahayagan mo ng mga bagay na pawang katotohanan na ayon sa mga hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang aming Panginoong Jesucristo, nang siya'y magbangon maguli sa ikatlong araw, nahayag sa amin ang isang dakila at banal na larawan na siya'y Espiritu, walang laman at walang panggulo. Amen. Ito ang kagandahang loob mo, Panginoon. Ito ang larawan ng buhay na walang hanggan na patuloy mong iginagawad sa sinumang tao na sasampalataya at mamumuhay ayon sa kanyang banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kami na patuloy na itaas ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa iyong banal na luklukan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsangayon at magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.